Hello mga ka-YouTube, gandang araw sa inyo. Medyo ano po ngayon yung nangyari sa atin sa Pilipinas, no? Ito nagdaang July 23, 24, yung bagyong Karina. Medyo naidulot po medyo masama ako sa mga ibang lugar, lalo na yung pagbaha po, no? Mga ibang struktura po, iba nasira pa po. Sana po tuturo ko sa inyo ngayon pala yung pagiging awareness sa kayong pag-prepare po, no? Bigyan ko muna kayo ng isang quote po galing kay Sun Tzu, isang Chinese general po, isang quote po dun. Sinasabi niya po dito na if you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of 100 battles. Ikumpara na lang po natin yung enemy natin ay yung bagyo. Yung bagyo, tapos tayo dito, no? Kung ano sitwasyon natin. Tapos medyo hindi ka raw matatakot kahit na ilang beses po, basta prepare po tayo sa awareness. Una, doon tayo sa awareness, no? Sa atin po awareness po kung yung bagyo po katulad kay Karina, no? Kung alam po natin yung lakas po niya, kung anong klase signal, number, tapos kung malakas ba hangin niya o marami po siyang dalang dalang ulan, no? Makikita naman ho natin yan sa website ng DOST. Kung meron ho kayo internet, pwede ho natin rin makita sa balita. Aglan tayo updated sa mga balita, ano? Mga latest update po ng mga balita. So, kung updated na po tayo sa balita, ilagay po natin yung patudo kay bagyo po, doon po tayo sa preparedness. So, handa ho natin. Gaano ba katagal ang bagyo? Yan, inaalam mo natin, ano? So, supply na po tayo sa bahay ng mga pagkain. At least 3 days po para sa no, sa mga bagyong dadaan sa atin, at least 3 days po na supply. Ready na po natin din po yung paglikas kung sakasali na sa mababa po tayo mga lugar, yung madali hong bahain na lugar. Alamin po natin kung saan po yung mga evacuation center. Kasi po hindi naman po lahat tayo may alam, dapat po alamin po natin yun. Tingin po tayo sa mga balibalita po. Po palang si Sun Tzu, sa Chinese general, na sumulat po siya ng libro na Art of War, na marami yung gumagamit. Hindi lang naman sa panggera po, pati sa mga struggles po natin sa baboy. Katulad doon ito, ginamit po natin patungkol po doon sa bagyo. Ang pinapaano niya dito yung awareness, preparedness, information. Tulad doon na alam mo natin kung ano po yung mga bagyo, kung anong lakas po niya, kung kailan ho darating, kailan ho matatapos, para ho may laban ho tayo ho dito. So kung ngayon meron na po tayong awareness saka preparation po na gagawin natin, makukonsider na po natin panalo na po tayo sa battle. Madadaig po natin yung bagyo mandaraan, unos, mga sinasabi po ng iba ng mga darating. At alam po may darating po ang isa, kaya kailangan po natin po itong yung awareness and preparedness, no? Unang-una po, pagkain sa malinis na tubig, prepare po natin yan, no? Yung may mga elderly, kailan na maintenance, ay may mga sakit na kailan ho ng gamot, prepare po natin at least minimum of 3 days para po tayo medyo safe. At kung mapupunta man tayo sa lugar na nakatete sa lugar na mababa po at binabaha ho at inabot po tayo, may mga evacuation center po naman na talaga ang mga bawat barangay po, pumunta po tayo. At mas maganda pa nga ho kung may kamag-anak po tayo, medyo safe po yung lugar,
in advance, pumunta na po tayo. Lalo na sa may mga matatanda at may mga baby, mga bata. Yun po, ibikas na po natin yun. Para ho, dahil ang bagyo po, hindi po talaga biro. Hindi ho natin ma-predict. Minsan ho, binabaha ho tayo. Dati po, hindi tayo binabaha. Pero ngayon po, binabaha na po tayo. Hindi ho natin malaman po, no? Kaya po, kailangan ho tayo, lagi ho tayong aware sa mga balita. Yan lang po natin. Saka po yung preparedness. I-ready na po natin yung mga gamit natin. Kung sakasakali po, mag-evacuate po tayo. At least 3 araw na damit minimum. Yung mga gamot po. O, kung hindi man tayo safe, medyo safe naman po tayo na nasa bahay natin. Alam natin i-ready po natin po yung yung mga cellphone, mga power bank. Charge na po natin. Kasi yung po kailangan po natin talaga yung i-charge. Kasi para maging sa awareness po natin sa information na darating, kasi pwede kung mawalan ng kuryente pero may signal pa po tayo kasi nagte-text naman po yung MMDRC sa cellphone natin kung anong kalagayan po ng bagyo, kung nasa na po, gaano kalakas, kung ilang rain warning. Kaya po dapat po prepare po tayo sa mga dating bagyo at may darating pa pong bagyo at may iba pang darating ng bagyo na baka na mas malakas po. Ito po ay magiging awareness po natin, kaalaman po natin sa pagsubok natin sa pagdaan ng bagyo. At ito po muli si Yanols signing out.